Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. And yes, magandang afternoon mga kasangkayan. Dinaliwat kita taramdan ballroom ng bayan and more. This time, haatan pan Tuesday nga edisyon. Martes nga adlaw, Abril 14, 2026. Kapartner ya Ate Daisy nga ditun ka alas 6, siya na nga kalop. Kumusta to natin naging sa kamaghapon? Aton Martes nga mapaso nga adlaw. Grabe, naglagablab na naman, ano? Ang atin panahon yan ha, pero diri kita may pausa kay syempre summer.
And then, ada pa nga niton pahimatngon, iton pag-asa, no? Na posible mag-iha, nga dumugang pa iton kapaso, darito namiminta na nga El Nino phenomenon. So, kung habaga tagam nala kita, ready nala daman kita, no? Para diri naton masyado nga abaton iton magiging epekto. O di nga ni makahimo kitahin mga pitad, no? Para maibanan ito ni Pikto nga hihaaten. Magandang afternoon ito natin mga kapartner, yan na nga oras. Para haton mga diri makakasayaw, di diton mga patron. Dara kay limitado iton kuratsa. Waray galahay. Sana pwede nala ano ko sumayo leton kuratsa bisa nala waray gala. No? Makuri mawara. Pero sigurado din hiya atin istasyon, din hiya ballroom ng Bayan and More. Dero-diretso ano. Ito na atin naman na ballroom dancing. Sige, maupay nga afternoon aton mga tikang haton ira mga opisina extended pa ata. Ore kasi holiday yan nga simana, no? So karuyag sid ngan kadak-an nga diton ka Huybis nga adlaw iton pasok. Iton aton mga ahensya, iton gobyerno kadak-an kay ba man iton aton istasyon pero mamintil nga abri ano. Ate Mer na amboy manggupit iton aton siyahan. Adton temprano early bird. Thank you gihapon for the heart. Maliligis daman iniheton patron de dehaira. Kaya diri ko niya makakauli. Inuli pala kasi hinbag-o. Sige, basta ingat na lang dito na aton mga OFW gihapon. Nga ato hagawas. Bisan pa no, may ada mga restriction. Iton aton summer, didiha aton probinsya o didiha Pilipinas. Marisyo lagi hapon. Ano? Nagiging simple la iton mga bagay-bagay. Dara kay diri kita maaram ano aditon aton pagtipid. Dara kay di kita maaram kung saan iton krisis sa enerhiya na resulta no hin mga mahal papliton, mga serbisyo. So makuri iton pag ginarbo yan nga panahon unless mucho ka, no? Wari problema kung mucho. So, gaka natin, Gigi. Bisa nini maggarbo. Nasa ring pagodiya from United Kingdom, Durham City, United Kingdom. Magandang morning palahira dito. Pero summer naman ka mo, Ate G, ano? Sige, di naman haaten. Pasado alas 5 hakulop to be exact. 15 minutes down 5 o'clock in the afternoon. At least diri nagipaso eh. Dar kay diri maiha, syempre matutunod na iton adlaw. No? Pero aton sa kamaghapon talagang feel naton namon didi iton summer didiha aton. Ano? O nasi nga ni didiha aton G Park. Ano? Makurit kinabuhi iyan na kaya less galalaanay, tipid-tipid lang muna. Oo, kaulangan ta talaga magtipid kasi diri kita maaram kung sano ito nga tensyon. No? Sano ito hiya mawawara? Sano ito mahugpay dito nga gira Middle East? Especially ano para haaton nga may ada kita mga anak, para di dato naton naman mga kasangkay may ada mga apo. No, nga paghuna-hunaon nimo iton posible nga kakaunon. So it pinakamaupay ata nga buhaton amuin. Pagkuan nala no, iton pinakamaupay nga buhaton pagtipid nala no. Hitiyan na nga panahon. Ay nasa ring gihapon ni Ate G. Spring kami didi Ate Daisy kaya mataghum pa. Katapos iton winter, spring asya ba iton te? Direk maaram hit dito. Hit ka na ni Europe. Nga season. Baman di naman haaton. It's either tag-uran o yun, mamara iton panahon. Kasi ito yung prominent ano. Kaya daniyo ito nasa spring, summer, fall. Ano pa to? Winter. Sige, spring kung nara dito. It's spring ati ano ito niya.
manmumulkad. Iton mga kuan dito, iton mga tanom. Wala, worry ko na iton aram. Pero mataghum pa ko no dito. At least diri na winter. Sige. Basta thank you for joining each and Goodies Oralier. Magandang afternoon. Thank you gihapon for watching. Sige, enjoy natin, ano? Pagkatapos iton kanan usa ka maghapon nga work. Baa, adton iba, dapat iton ira mga opisina, no? An iba nga dapat iton ka alas 6. May dapat bait na ka dito ni opisina at 6 o'clock. Labi na adton mga nga dahit ka alas 7. Dito iton mga opisina. Nasingi Ate G, mataas pa rin ang amads ni Netanyahu at Trump at the moment, kaya keep safe everyone. O nga naman. Kasi dapat for the greater good, ito natin ginuhuna-hunaan talaga. Iyan na, ubos kita haros nagsasuffer, no? Especially aton, third world country, mas hitaas ito ni Pikto aton. Tagsibol, spring kaya mataas ang pollen at the moment. Hay fever effect, ika nga nila. Asya daman initon may ada mga nakakaapikto iton sinusitis, tama ba? Sinus. Sige, basta spring. Tagsibol. Thank you, Ate G. Mayroon na kita 19 minuto sa nakalabayhan alas 5 hakalop. Ano ito natin latest nga mga balita, impormasyon yan ang mga oras, labi natin mga tikang diniha atin. Ada kanina igin ka istorya ko pala aadi ano. Hala, kalawan ta, diri kalawan aton ipapabati adton pahayag sa nga tricycle driver nga nas ipikto haira hiton pag habubo hiton presyo naman hiton gasolina. Naka-interview kitahin sa haton ira mga presidente hiton toda din hinaman ha syudad hiton Borongan. Okay. So, anay ha, kukuhaan ta dedi. Eh di ba nagabubo yan na aton presyohan diesel, nagabubo naman aton presyohan gasolina, aton pinakahitaas aton kanan diesel kaya adahin 20 or more pesos per liter. Dako na hiya nga bagay. Kaya an iba na ada na 130 yung presyo, no? Hiton diesel nga inabothin 150. Dili naman hiton gasolina. Ada naman ada ha 90 plus. Dati 100 plus o haros 100. Ano? So hinon ato nakaistorya di hagawas. Antes kita sumulod nganhi ha istasyon. Hi Kuya Romualdo Are. Hiya ini iton na presidente hiton United Tricycle Drivers Association. Dinhi naman ha syudad hiton Borongan. Hala, pamatian ta. Alright. Di pa ada. Ay busy ngayon din dito natin ka partner. Si Romualdo Arre, presidente ng Santuda sa Borongan, malaking tulong nang bumabasa ang gasolina dito sa amin. Dahil mas dagdag kita, makakabili na kami ng medyo marami-rami na gasolina. Sana magtuloy-tuloy na ito. Thank you. Alright. Maari nga saman. Pero at least ba nahiyok hira kasi nasa ring hira di ba may ada nato nakikitaan din hiton mga balita aton iba natirik nga mga sasakyan dara kay nauubusan hiton gasolina hiton diesel. Haira naman nasa ring pakakalibot-libot la ubos na. Kasi itong ira laigin na tutubig, hiton ira mga sasakyan, tricycle, tag 100. So nasa ring hirap pakakalibot-libot la. Wara dadaman. No? So syempre kung maubos iton o padayon nga mag-inubos, nangangahulugan.
nga mas madadamo na ito ni ira mapapalit. Ito ni ira kanin 100 no nga gasolina kun magdero-diretso. So somehow nahiyo kira ano kay ito ni ira la pag hinaot sana padayon na iton pag-ubos iton presyo. Para iton ira kanin 100 mas daro-damo na nga gasolina. Anira ginihingyap kasi nga mahibalik ka anira dati nga kita hapag tricycle. No? Sige, thank you Kuya Romualdo. Are, Presidente iton United Tricycle Drivers Association din hinaman ha syudad hiton Borongan. Igin kahibalag tahiya kanina di naman hasawang. Patuloy na lumalaban, no? Abot nga hiton krisis sa enerhiya. Alright, sa pangabalita, anay, magbabalita lang kita, anay, ha? May adiliwat, di ba, ginanunsyo ta na ini, aton deadline para haton na pagsalawadhan annual income tax return para haton kanang tuig 2025, di ba, buwas na unta nga adlaw. Aadihin na maupay nga balita kay iginugsod iton kuan diri ginugsod iton gin-extend iton Bureau of Internal Revenue nagpagawa sa Revenue Memorandum Circular number 30-2026 nga nag-i-extend o nagpapahilawig iton deadline para iton filing iton 2025 annual income tax returns ngan sugad man adton pagbayad hadton kaangayan nga mga buhis. So at least naintindi gihapon iton BIR nga makurya na iton kwarta. Asya nga adton ira original nga deadline buwas na unta nga adlaw April 15. So ini nga extension inagtutuyo nga makahatag nga diton mga parag buhis hin sufficiente nga panahon para makapagsalawad, makabayad nga makasubmiter haton mga gingkikinahanglan nga mga attachment, gingkikinahanglan nga buhis, gingkikinahanglan nga mga dokumento nga waray pinalidad. So that's the good news iton iba nagahabol talaga iton deadline. So ini nga Revenue Memorandum Circular number 03-2026 pirmado ini ni Commissioner Martin Mendoza, Commissioner of Internal Revenue. Ano daw la ini access ba in free public internet access ti kang ha DICT para hiton mga 4-piece household. Anay ato niyo mga iginbutang pagana hagadlaanay niyo din sa syudad naman hiton Borongan. Kay makausaman ladto sa kabulan. Kinasundan nga bulan waray na. Tubtub lang nga nahimontar iton nga mga gamit deda. So hapag kaya na kasi nagkamay-adahin pag turnover hin mga SIM tikang ha Department of Information and Communication Technology Regional Office 8 ti pakada haton DSWD kumo kaparte hiton implementasyon hiton Juan SIM ng bayan. Bayanihan SIM project kay larom hiton Free Public Internet Access Program hiton DICT. Hala ano initon panuyo? Nga pahiluagon iton access sa digital connection, pinaagin paghatagin libre nga internet ha mga napili nga benepisyaryo hiton Pantawid Pamilyang Pilipino Program bongga. Ato na sabi nga aktibidad tambungan syempre haton mga opisyal haton na DICT nga DSWD. So papanguan ini ipapan distribuer nga may ada 25 gigabytes data allocation kada bulan sa kubhin sa katuig. So mga pinili daman ito nira nga miyembro hiton Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Paano daw la yung pagpili Ansa na gamitan daman hinsakto. Iton nga free wifi. Kanuyo kasi hini nga mapakasag iton kakayahan iton mga benepisyaryo nga makakuha importante nga impormasyon, makagamit hin online nga serbisyo iton na aton gobyerno ngan makapartisipar iton mga oportunidad nga dara iton digital nga technology.
So ipanhahatag nga diton pili nga mga miyembro iton Pantawid Pamilyang Pilipino program para may ada na kamo. Bagahit load iton hiya, allocation iton hiya, data allocation actually. Kada bulan 25 gigabytes. So maupay iton para iton mga miyembro iton Pantawid Pamilyang Pilipino program nga may ada good mga estudyante nga nangingeskwela. So man nga nga requirement, dapat may ada estudyante nga na-eskwela. Ngan kung na-eskwela naman talaga, at least 85% ito na attendance sa school, di ba? So yun, manhahatag iton na DSWD, pinaagyaton DICT. In data, access, internet, hapira nga mga miyembro iton Pantawid Pamilyang Pilipino program. So parit iyo nala paliton cellphone. Kasi syempre di magdaman iton magagamitan kung wari ka dida laptop, kung wari ka daman dida cellphone, di ba? Pero yan na, haros nga tanan ng household, may ada. So iton system nala daman kay nauubusan daman iton load, ano? So may adi ihahatag iton na DSWD through DICT. Data, ibig sabihin makaka-access ka internet. Saan daw la ini waray pa igsusumat kung saan itong distribution pananglitan din hinaman haatan dapit. Basta pagkaya na, iginhatag na iton hit DICT nga diton DSWD para hiton 4-piece beneficiaries. Mga paora, Kaya syempre, iton panuyo kasi hini makabulig. Kaya may ada naman mga miyembro iton 4-piece, nga iton ira mga kabataan, di rin nakaka-access iton internet, iton mga balita, impormasyon, di rin nakakapartisipar, importante naman nga mga bagay. Dariton kawara internet access. So, binabaton iniya na hiton ato naman gobyerno. Alright, sa pang importante nga balita, hala. Okay. Nagpapabilin lagi hapon. Hailarom iton shellfish ban. Iton Matarinaw Bay. Din hinaman haaten probinsya. Kadagatan ti kang General MacArthur. Kinapundan Hernaningan Salcedo. Dara nga nagpositibo in red tide toxin o saxitoxin adton shellfish meat samples o sample haton mga unod hinpangtion nga ginkolekta didahini nga kadagatan. So darahini amon mahugot nga igindidiri iton panguha pagkain ngan pangulikta iton nga tanan nga pantion o mga puruton nga acids o alamang ti kang hini nga kadagatan para malikyan iton na poisoning. Pwede gad nga ni kuno manguha dida pananglitan isda, nuos, pasayan, masag, pwede basta ini-impress ko ngan sugad man na lilinisan hingi opihe. Para matanggal itong toxin. Pero kung diri ka sure, ayaw nalakaon. Adi pa. Ano ko ni ate? Pagbalita ba ini o ballroom? Usa na la. Kasi magpapatron, for example, magpapatron, nanonumdum akmayo iton patron dito naman hamaslog. So may ada nira executive order nga iginpagawas iton mayor, Mayor Septemio Santiago. Septemio iniadto hiya, Septemio Santiago nga bahindaman hiton ira mga bubuhatan nga mga limitasyon, hiton selebrasyon, dara hiton na mando ti kang mismo hiton pangulo nga magtipid dara nga aada man na iral ito National Energy Emergency. So hihimuon aadi may ada executive order nga iginpagawa series of 2026 number 10 series of 2026 isang kautusang tagapagpaganap na nagbibigay ng mga alituntunin sa pagdiriwang ng pista sa bayan ng Maslog alinsunod sa Memorandum Circular number 2026-114 at executive order number 110. So magpapatron kasi ito nira, di rilak ni nanumduman ito eksakto nga
pizza pero next month na iton Mayo. So dara no, iton igindeklarar nga state of national energy emergency in para mahiduso adton simple talwas ngan responsable nga selebrasyon nga tanan hiton barangay ngan mga mulupyo hiton maslug amo in ginmamanduan nga maghugot. Ibig sabihin, sundon mga aadi nga ginsiserinsyahan. Pagin simple, hiton selebrasyon, dida hiton patron. Nga tanan nga aktibidad in dapat buhaten nga may kasimplihan. Likyan laani aton magarbo nga diriging kikinahanglan nga mga paggasto. Tapos sala kaadlaw iton patron diri sugadanhan una nga a week o 10 days before hiton patron kadamo na hiton mga aktibidad kada adlaw so hapag kay na usa na la kaadlaw iton selebrasyon hiton na Pasko bubuhaton ini mismo dida hiton kaadlawan waray tugot in advance o whisper celebration ba diri na pwede man bisperas gad kay kaulangan ta talaga magtipid yan sa totoo lang. Tapos iton celebration dapat nakasentro hiton patron aton mga buhat nga panrelihiyon ngan iba pa nga aktibidad in pansuporta nala. Usa nala iton sarayaw gintutugutan in usa nga grand fiesta ball hiton kada barangay ngan iniin dapat buhaton dida mismo hiton kaadlawan. Kaya una may ada ka ng senior citizens night, may ada ka ng barangay night, may ada ka ng DepEd night, mga suga dito pag kaya na usa nala iton aktibidad dida nala hiton adlaw hiton patron and then iton sarayaw usa nala daman dida hiton kaadlawan. Tapos kontrolado iton mga aktibidad, mga recreational diri gin-discourage iton sunod-sunod nga nga sarayaw, mga concert dida nga iba pa nga karisyuhan. Tapos temporaryo nga pagsuspender hiton sports activities. Waray na adton mga tournament nga tanan nga sports event dito ini hamaslug kasumpay hiton aktibidad amon suspendido para malikyan iton sobra nga gastos ngan mahipabilin iton usa ka adlaw nga selebrasyon. Tapos pati hiton dekorasyon pa didi hiton dekorasyon ginaaghat iton paggamit in simple reusable ngan lokal nga materyales didi hiton dekorasyon hiton kanan patron. And then kontrolado daman nga paghanda hiton pagkaon. So ginaauhag iton kada panimalay nga magandam hiton pagkaon subay la hiton iyo kakayahan likyan iton pag ginarbo kung kaya okay lang kung diri ayaw na kasi di kita maaram kung nga dasan ini nga tensyon nga dasan ini nga krisis so pagtipid liwat iton enerhiya ginduduso limitary iton paggamit iton makusog nga sound system ngan sobra daman nga ilaw para makatipid iton enerhiya ngan kagarastusan. So ini nga kamanduan in dayon nga igpapatuman ngan magpapabilin nga epektibo nga hiton bugos nga panahon hiton patron. So signed ini ni Honorable Septimio Boc Santiago, Municipal Mayor hiton Maslug. So magiging simple iton selebrasyon, iton bungto iton Maslug, sunod nga bulan, Mayo. Pero haros nga tanan, nga mga local government unit may ada mga ginpagawas nga sugad hini nga mga executive order, mga memorandum, bahin hiton pagtipid, labi na yan kaya nga ginpagawas ini, kaharos nga tanan nga mga LGU kasi namimintana iton sunod-sunod nga patron. So, limitado na lang sa kaadlaw. Ngan para to naton mga estudyante kolehiyo nakabakasyon na ba yan nga oras? Labi na para ton mga taga Eastern Samar State University,
May daliwat di bago nga bago nga anunsyo para ton mga ti eskwela ha Eastern Samar State University main campus didi syudad hiton Borongan nga waray pa makakuha haton university entrance examination para iton school year 2026-2027 may ada pa kamo chance nga makakuha o makatake iton nga university entrance examination. April 27 to 30, last week of the month. Tigam ni nala niyo ha, kay hanhadi waray na iton. So yan na para haton mga ti eskwela ha isu, Borongan nga waray pa makakuha haton entrance examination. May ada pa ihahatag ha iyo nga chance sa April 27, 28, 29 ngayon 30 ha ICTC Building, Eastern Samar State University, Borongan. Application period kinahanglan mag-apply anay daman kamo. April 14 to 16 karuyag signang tinikangan niya ng adlaw nga dalahiton ka Huwebes ngan April 20 to 23 sunod nga semana no 20 to 23. So kulawin na lang niyo iton Facebook page iton Eastern Samar State University para haton mga incoming freshmen nga gusto umiskwela ha Eastern Samar State University nga waray pa makatake han university exam. May da pa kamo chance. Nasa ring Ate G kanina, balikan tayo iton nga spring kasi kami din naghinuna-huna lang kami nag-i-imagine tagsibol. So nagkakagawas iton nga mga pollen. Pollen. Oo ate, nakaka-pick to iton sinuses. Labi na kung may ada ka rhinitis, ano? Nagka-adahin rhinitis, inflammation iton na. Grabe! Ang taas ng prices ng petrol at diesel dyan sa atin, dear me. Sobra ate G, sobra. As in, sobra nga na doble. At ton presyo didahad ton diesel. No? Labi na, gasolina mahal naghihapon kay Haros 100. So dapat talaga iporso na dyan ang ng Pilipinas ang electronic vehicle. Oo, kay iton iba yan na didi. Mas dinamo na iton mga electronic vehicle didi syudad diton Borongan. Iton nga mga e-bikes. Mga e-bikes nga mga 4 wheels gihapon hiya. Asya yan na iton damo didi. Tapos ito obserbasyon naman didi iton kakalsadahan lesser na iton mga sasakyan. Diri na sugadan na hadi nga waray pa krisis nga di pay laig pinanmarasya da ata. Kasi diri pa man gimahali aton petroleum products. Yan na mahal iton diesel, mahal iton gasolina. So kung diri nala importante, nagsasayang ka talaga. No? Ay, anay daw. Naton mga nagbo-birthday ang adlaw. April 14, happy birthday naton mga nagsasalinuro gato nira kaadlawan na yan na. Kailangan diri taliwat palampason nga diri naton hira mag-greet. Happy birthday ato naton mga celebrants. Yan na April 14, 2026. Yan ang adlaw, imo kaadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi, nganhin maupay nga kabubuason. Yan ang Tingnan ko kung may dako friends. kaadlaw. Ngayon na iton birthday. Iyawat malibre iton akin. Iton ano ko no ate. Pangiklop. Ay, Hichonggo. Yan iton birthday. Happy birthday. Nganhin maupay Pati kan Delpha, happy birthday. And pati na din kan Aiza. Happy birthday. Ito naton na. Iton akon friends. Ngayon na iton kaadlawan. Kasi damo iton aton friends. Actually, di daton social media. Anakon kasing-kasing, unuhin pagkuman,
ang tinud nga gugma waray katapusan. So happy birthday gihapon ito na ating listener. Ngayon na ito na kaadlawan. Sana damo pa nga birthday ito nag-celebrate. Ngan kaulangan maging malipayon, maging mapinasalamatan, di ba? And bahin lahito na aton peace and order situation so far. Ano ha akan pagkita yan ang adlaw mamingaw kita. Waray mga reporting crime incidents din naman hiton na aton naman probinsya. Basar hiton report ikang hiton na Philippine National Police. Sige, happy birthday. Ibig sabihin, peaceful pa, no? Ito na ato naman na probinsya. And thank God, itong sugad nga sitwasyon. Ano? So again, happy birthday. Naton man nagbe-birthday yan ang adlaw, April 14. And may humahabol. Josie Katuba, hello ate. Pa-shoutout gadla, didiha Barangay San Gregorio, Borongan. Kankap, Johnny Katuba, isugad man kan Arnold, diya dihira na mamati ton imo program. Hello Kap! Maupay nga kalapayo dida. Ano daw la ito ni Picto daman ha iyo. Iton crisis in terms iton transportasyon. I hope waray pag uminto. Bahi ako kanina. Pagsakay ko ti kang asawang anakan kwarta 20. Tapos ginsuklian na laakin 8. Ibig sabihin 12 adton kinuha ano nga pasahe. Syempre diri na makit magreklamo. Kasi mahal man iton gasolina talaga no. Pero pag just in case may other time nga 11 pesos la daman ito na akon kaya kaulangan daman karauton ano ito na aton mga truck drivers. Diba? Jennifer Gulmatico ati pa shoutout to barangay from Barangay Kabong, Borongan City. Ngan bueno, 14 minutos na laog sa magalasay sa Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Kayo pa sa ng law
mga kasangkayan, lininugayan kita kanina hato na launa 44 dito dapit Hagiwan, magnitude 3 nga linog aton kahilarumon 27 kilometros, lokasyon 10.92 degrees north, adto hiton Philippine Trench. Kay basi garahara, pa-discutir mi, sumaya si puwede. Kayo ba sa lawas? Gabi ko na talibong, may papiduk-piduk na pagad, titik sa mga sikit, labyog sa mga kamot, labi na chat sa atukar, di tayo nilagagad. Kayo ba sa lawas? Gabi ko na talibong, may pakiduk-iduk kapagan, pitik sa mga sikit, labyog sa mga kamot, labi na chat sa atukar, itay nilagagad. May laon pa rinignig, nanyaon pa uroy-uroy, may pagad kari at liad, napatuwa-tuwa. Hala, kahipilahit chat-sahi, kabaling sa buwas, wara na guding nini, sarit-sari nga buti, pagudim siki, bisang pa maibasim, punong sinsiri. Hala, kahipilahit chat-sahi, ikibuting kubukan, tuda-tudahi, kay basi garaharan, pa-discutir mi, sumaya si puwede. Kuha karahan, kuha kagabi, na may sunod na sumsumang kuha ni kumpadi. May adubong ng manok, inadubo sa lubi, nakimbutlan harang kay mahayangan. Solamente ang nahitura, pangatulunan sa hugasan. Ang ako na ipiduan, pagpangatinutang sa kulakangaran. Kuha karaha, kuha kagabi, na may sunod na sumsumang kuha ni kumpadi. May adubong ng manok,
Inatari sa orasyon daraini. May ugat na asyete, may asukal, inlimunan pa. Pagtagambang gumugros, di mo mapudnan, makusit pa. May palugat na uyas, ano uyas sa pambaragisa. Dito ka bukos ni utang buhon, isang kanano imatubangon. Makairin mo maro pagkaon, ikagawas ko din tayo. Ngayon, Beno, mga kasangkayan, our time is up. So, din kita nagtatapos sa Panmartes nga edisyon Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Siyempre, hangaran hito na amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Bobe Robin, Chief Tech Joy Policarpio, and ako naging kapartner, Engineer RV Dadios. Iniday sila lo sa Bilizar na sa ringda mga salamat inyo pakigusangan maupay nga kalupatan nga tanan. God bless everyone. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton oras sa mga kasangkayan may ada na kita 4 minutos na laog sa mag-alas 6. Ngan para hanaton mga balita iya na. Paghatag in 10 pesos kada litro nga fuel subsidy ha mga PUV driver nga operator, target nga mapahiluag hiton gobyerno sumala pa ha DOE ngan LTFRB. Plano nga pahiluagan hiton aton gobyerno aton panhatag in fuel subsidy ha mga driver ngan operator. Ini aton igin pahayag nira Energy Secretary Sharon Garin ngan Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Attorney Vigor Mendoza II hagin dumara nga inspeksyon ha usa nga gasolinahan ha Marcos Highway, Pasig City, iyana nga kalap. Kadungan ini haton paglunsad han na 10 peso nga kada litro nga fuel subsidy ha mga driver ngan operator hiton public utility vehicle kon PUV. Sigun kan Secretary Garin ha pagkaya na aton target anay amaton mga naggamit iton diesel dara ini adton na napaka mahal iton presyo. Laki padton mga benepisyaryo hiton programa aton mga jeepney, bus ngan mga transport network vehicle service pero ginaad man gihapon nga pahiluagon ini ha mga tricycle ngan taxi. Sigun naman kan Mendoza adin 52 na nga mga gasoline station ha Metro Manila ato naka-enroll ha Land Bank nga kaapi hiton programa. Mayada gihapon application aton mga gas attendant, aton ira, mga cellphone, kundiin ibubutang aton plate number hiton PUV para maberipikar kung upod dira hiton listahan hiton LTFRB nga matatagan in fuel subsidy. Aadin 150 liters kada Domingo. Naman aton pwede matagan hindiskwento o 30 litros kada adlaw. Samtang igimpatapod naman ni Mendoza nga may ada help desk sa mga social media platform hiton LTFRB para hiton mga concern bahin hadto na sabi nga programa. Ngan samtang nga di naman kitahin balita lokal. Royalty tikang hamalampaya pwede gamitan pagtukod in fuel storage facilities. Sumalakan House Minority Leader Marcelino Libanan. Aadi an akon report.
Iginsuhisyon ni House Minority Leader o 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan nga ang binilyon nga kita han gobyerno tika nga malampaya Deepwater Gas to Power Project in pwede gamiton ha pagtukod ang mga critical nga coastal petroleum storage facilities han Philippine National Oil Company kon PNOC. Sumala kang Congressman Libanan dakan paglaom nga magpapadayon ang paggawasan bilyon-bilyon nga royalty sa masunod nga katuigan. Iniintungod ang malangpuson nga drilling hinduha nga bago nga gas well han Malampaya Consortium. Basara datos di kang budget of expenditures and sources of financing kon BESF, ang gobyerno ay nakatiro kin maabot 200 bilyones pesos nga Malampaya royalties. Di kang lahan 2014 to 2024 nga may ada average nga 18.2 billion pesos kada tuig. Ang gobyerno ay nakakakarawatin sa 60% han net proceeds di kang nga operasyon han Malampaya. Daan na nga nagaaghati Congressman Libanan na PNOC nga magkamay-ada ni strategic buffer stock o reserba nga supply ng krudo gasolina nga aviation fuel. Panuyo hini nga panalipdan ng Pilipinas, di ka nga tigda nga pagsakahan presyohan lana habugos nga kalibutan nga siguruhon ang supply kung magkamay-ada hin kakulangan ha global market. Igindugang pahan kongresista nga ini nga mga pasilidad in dapat tukuron ha mga estratehiko nga lugar, partikular na din ha Visayas ngan Mindanao, agud magin madagmit ang distribusyon kung magkamay-ada hin emerhensya. Gawa sa royalties, ginaghatliwat ni Libanan ang Malacanang nga tugutan ang PNOC nga kaptanan mas daka nga bahin han ira annual net income imbes nga i-remit nga tanan han National Treasury. Hailaruman balaod ang mga government-owned and controlled corporations kon GOCC sugadan PNOC in obligado nga maghatag hindi rin mamino 50% han ira kita gobyerno. Kundi may adagahom ang presidente nga i-adjust ini kung ginkikinahanglan para sa mga importante nga proyekto. Ang Malampaya nga gimpapadalagan han Prime Energy Resources Development BV ni Enrique Razon Jr. in ginlalauman nga makakahatagin bago nga supply hin gas ha ikaupat nga hugna hini nga tuig 2026. Ini in kataliwan han malampuson nga drilling han kamagos ring ang Malampaya East 1 nga magpapahilaban kinabuhi han gas field. Hapag kaya na ang Malampaya ay hatagin 20% han panginahanglan han kuryente ha Luzon, usa nga dako nga bulig ago diri dumepende ang nasod ha imported nga lana. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas Iginsuhisyon ni House Update. Minority Leader o 4-piece party list Representative Marcelino Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tulong ng Uplift Committee. Inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na gamitin ang kanilang pondo para maabutan ng tulong ang mga sektor na apektado ng mataas na presyo ng langis.